Start na tayo. Okay na. Start ka na, G. Anong feeling ng anong feeling ng 34? Ah, Wow. 34 ka na ba? Akala ko 29. Di ba? Dito doon? Hindi, 29 parang na lang, 29 na. marami nga rin pong nag-feedback na nagugulat po sa edad ko, especially pag nasa US, pag like Yes. yung last vacation ko. Diba usually pag minors, kina-card sila, hinihinga ng ID. So I still get that a lot. So I think it's in that. Wow, so... Doon ako magiging proud na Pinoy tayo and Asian because of we don't look our age. Oh. Masarap po, Talaga- masarap sa feeling. Minor as in 18 or 21. Yes. Ang tingin sa 16 daw sa... Mga early 20s naman dito. Hindi, pero seriously, no, nakita ko yung picture mo, parang ito yung era na parang bumalik yung kagwapuhan. I mean, gwapo naman Yung talaga. aura. Kaya lang yung aura mo, parang ang happy, ang fresh, nakapagpahinga. Yes po. I think medyo marami rin po kasing nangyari last year. Yes. So we did Stars on the Floor and then nag-film po ako nung international film na produce ko rin po at the same time, and I also did the fan meet, and then we did mga activities po for charity as well. So parang yun lang din po siguro. Parang right now I'm at the age of considering and doing things and choosing things that makes me happy na po. So, because medyo 15 years na rin po tayo dito, and I think yun din naman po yung dapat na kino-consider natin in our daily lives is ano ba ng purpose natin sa pagising sa umaga? Ano bang gusto nating gawin? How can we contribute in our small ways to the community? So, dun lang po nagbo-boil down lagi yung objective and purpose ko. And syempre, yung faith ko kay Lord hindi nawawala. Okay. Alden, ang ganda-ganda ng 2026 ang pasok. Parang sa endorsement, sa serye, etong mga show, di ba? Tapos, anong sayaw ng buhay mo ng 2026? Sayo, Ah, sunod lang po oo, sa Agos maganda. dito. So, yun po, parang siguro ito rin po yung fruits of and yung mga tinanim ko po in the past. I mean, the relationships, the opportunities na, and yung mga tao po na inalagaan ko at the same time. So, right now, tingnan po natin kung saan tayo dadalhin, but at the same, we never stop on moving forward, and of course, yung pagiging mabuti pa rin po with the people around us. I think that's number one. Kaya nga po nung sinabi ni Coach Jay kanina when pinag-usapan po namin yung art about dance. Dito naman sa industriya, hindi naman maalala kung gaano ka kagaling eh. Ang laging tanong whenever your name is brought into the conversation is mabuting tao ba yan? So I think yun po sana yung wag nating kalimutan. Unang reaction nyo nung biglang nagkaroon ng Stars on the Floor ng 2026. Kayong Ang tatlo. bilis kasi agad. Wala pang isang taon, heto na naman. Yes, How does it feel? Opo, nagulat po kami kasi of course this show was only pegged to run for one season. And but syempre that depends po on the performance pa rin kung bibigyan tayo ng pagkakataon magkaroon ng season 2. But I think blessing po sa amin yung show. Ang gaan lang dumating nung show sa amin, and at the same time kung paano po namin siya nilatag sa TV and to our audience really made an impact, and we were supported very generously by all our kapusos all over the world. So na-happy po kami, and at the same time we're very excited na at least nabigyan ng pagkakataon kasi nasasayangan po kami sa show kung isang season lang siya mag-run. Because of the things we're able to showcase here, the concept, the dance stars, we're able to highlight different sectors of our industry. Like before po, syempre celebrity dance star duos, kapartner yung mga social media dance stars, and right now we're gonna be showcasing the partnership of the collaboration of our celebrity dance stars with the P-pop idols po. Since nagiging malaki na rin po yung mga groups natin, and marami na rin pong P-pop na nag-encourage na bumuo ng grupo to showcase their talent. So, I hope that this show, sana, syempre of course, nasa season 2 na tayo, will continue kasi madami po tayong na-highlight na different groups in the industry, and nakakapagbigay din po tayo ng breaks with these people, and of course, that can help them uplift and showcase their talents to be seen by the people. Pero ikaw ba? Alam ko si Coach Ray Jay, and si Coach. Coach Hindi, Jay muna. yun din. Yes po. Oh. Ano nga po yung like, Anong feeling unang na may reaction? stars on the floor? ay yung para sa akin kasi ako, nung season 1 pa lang, talaga ba ako ba? Pati ako, kine-question ko din na
mag-judge ako. Kasi ako before, isa din yan sa ano ko eh. Kumbaga gusto kong mangyari sa gusto ko, minsan pag may napapanood ako na show, gusto ko mag-judge din ako sa TV. Kumbaga gusto ko yung ganung experience. Pero yung hirap niya, kumbaga yung binibigay niya na pressure, hindi siya ganun kadali. Parang hindi ko sumasalang sa competition, pero yung kaba na meron ka kasi nasa iyo yung mic, ikaw yung magsasalita, mapupuna mo yung mali. And then at the same time, ako din naman, mananayaw din naman ako. Kaya sobrang amazing lahat ng nangyari na to. And then nung nagkaroon pa ng season 2, sabi ko, gusto kong, ang para sa akin naman, tinitignan ko, gusto ko pa i-improve kung ano man yung kakulangan ko. And then, sobrang nagpapasalamat at grateful lang ako sa mga nagtitiwala sa akin. Kasi, kumbaga ikaw din minsan, ang nagda-doubt ka din sa sarili mo, nagdadalawang isip ka din sa kaya mong gawin, pero may mga tao na nagtitiwala sa iyo. So, kumbaga, ako, grateful lang din ako sa lahat ng blessing na dumating sa akin. Yung season 2, yung season 1 pa lang, sobrang nagpapasalamat ako sa malaking blessing na binibigay sa akin. Kasi, sabihin ko na hindi naman akong pinakamagaling eh. Kumbaga, isa lang siguro ako sa pinaka, pero hindi ako yung pinakamagaling. Pero bakit ako? Pero yun nga, kumbaga, malaking ano siya, malaking pasasalamat kasi itong pagje-judge ko dito is hindi naman siya bilang, siguro hindi na siya bilang magaling ka, hindi kaya binless ka, na ikaw yung nilagay dyan, so ayusin mo, wala kang karapatan magyabang. So, mga ganon. And then, na-amaze lang ako kasi pangarap ko din talaga na masaksihan yung mga ganitong programa. And then, isa pa ako sa naging judge. So, yun yung pinaka nakifeel ko na na-overwhelm ako. Sobrang napapasalamat. Okay, thank So, Raver, kung ba ang pinakamagaling? Hindi, alam niyo po, yung season 1 pa lang, subaybayan ko yung itong Stars on the Floor. Alam ni Alden yun eh, kasi nga syempre yung season 1, may manok naman talaga ako ng season 1. And na-witness ko kasi yung ganda ng show nila, yung excitement kada episode, kada challenge ng mga celebrity and digital stars natin. Imposible, sabi ko imposible na walang kasunod to na ganitong ka-successful na show. Hahanapin ng mga tao, especially ng mga Pilipino. Hilig natin yung pag-isayo. And true enough na may season 2, extra blessing and extra thankful po talaga ako na nandito po ako kasama alongside ni Ate Yan, ni Coach Jay, ni Alden na nakaupo na. Ang surreal nga ng feeling kasi first time ko lang din sa tagal-tagal ko magsayaw, first time ko po mag-judge. Talaga. And sobrang blessed ako and thankful sa GMA family ko kasi halos lahat ata ng first time na nagawa ko is with GMA. So, ayun, nandito naman yung totoo nga. Nandito naman yung mga idol ko. So, si Coach J, like ko tinatanong kung paano ba mag-judge, gano'n. Pero, alam ko naman na pag nag-start na yung show, may in-vibe ko na and may enjoy ko na siya. Kasi nung nandito talaga ako sa audience area, kasi like nung pinanood si Roger, mga 3 times na parod ko yung episode nila. Talagang engaging, tsaka parang ano siya, isa siyang lengguwahe, yung pagsayaw. Ang daming emosyon. Yes. Sumasayaw sila, pero nararamdaman mo yung emosyon nung sayaw. And yung, wala ka na ibang marinig kung di yung nandito lang. I mean, alam nga ni Alden yun eh, may mga episodes na sobrang bigat. Like yung episode nung sa mami ko, and pumasok si Alden. Talagang, ang daming emosyon nitong show na to eh. Sana mas marami pang ganito. Kasi iba rin talaga yung sayo eh. Iba yung sayo eh. Iba yung malance sayo eh. Ako, malaman ko talaga yung sayo eh. Eh, hindi ko nanghihinayang na hindi ka makakasali. Na nandun ka sa judges. Ako po kasi, like, naisip ko rin yun nung kung maging contestant ako. Gugu pa rin ako eh. Like, iniisip ko kasi, like, kaya ko pa ba? Nandun yung challenge na kaya ko bang gawin yan? Kasi,
sa totoo lang, si Rojan po talaga yung Pontecero eh. May dalawa na siyang titles yes. pagdating sa dancing, and recently ito nga yung Stars of the North. Pero alam ko sarili ko na hindi ganun kabuo yung loob ko kagaya ni Rojan pagdating sa contest. Pero kasi yun yung maganda dito sa show na to. Kasi lahat naman sila nag-start na ganun. Pero makikita mo sa season 1, every episode hanggang sa naging pamilya sila eh. Pero pag nandito na sila, ano talaga sila eh? Laban na laban talaga Competition yun. Like, talaga. Game eh, ako yung magaling ngayon, ako yung magaling ngayon. Pero mag-switch off yun pag tapos yung lahat, tapos nag-aakapan sila. So, grabe itong show na to. So, na-excite ako ngayon sa season 2 and thankful na isa ako sa mga... Paano kung nakasali si Julie Ann? Dito? Kung kasali po ang galing nga kasi si Rojan kasali season 1. Kung sa season 2 kasali si Julie, baka wala po ako dito. Kasi magiging bias. Ikaw ang partner. Kasi sila lang po yung lahat magaling pero lahat ng maganda si Rojan. Pero yun nga, ang galing lang din ni Lord kasi parang destiny rin. Manalo yung kapatid ko. Just very nakaka-proud and thankful siya doon. Tapos ngayon, part po ako ng season 2. Lahat po na nangyayaring ganitong magandang bagay, hindi ko tinitake for granted. And tapos, siyempre, ngayon lang din kami nagkasama ni AR sa isang show eh. Parang, Actually, before po kasi most of the time kami ni Raver, Yes. magkasama po sa EOS. Pero I mean, eto, different yung roles namin. Yeah. Because siya mag-judge, ako po mag-host. parang mas madalas na for sure may mga sayo-sayo